Diba mga business, magandang hapon po sa atin, Luzon, Visayas, Mindanao, all over the world. Basta po kayo mga business, kami ay okay lang. Kasi dito kami ngayon sa lugar ng Kawalan. Kawalan? Hindi po, nagsundo po kami kay Koy Koy. Dito kami sa school ng Bagbagin po. Sa Palisabado po ngayon mga ka-business. Kami pasok sila pag kahit Sabado. Kasi ano yun pa yung mga araw na hindi nakapasok na timing yung pasukan na may bagyo kasi wala, ibis na dapat papasok na sila apat na araw yata yun wala. So apat na Sabado yung bubunuin nila para makumpleto yung school year. Sabi? Opo. At saka yun nga mga ka-business, yung service kasi ni Koy Koy ayaw ng Mahal pa. Sabi nga nila, marami nagsabi sa akin na masyado daw mahal yung hinihingi sa akin ng yung service niya kasi malapit lang naman talaga mga ka-business Parang eto tapos doon. Walking, kung tutusin nga po, walking distance lang. Ang inaano ko lang naman din kasi mga ka-business, pagka sinundo ka, paghapon kasi yun, ang inaalala ko minsan, di ba, mabisi kami sa ka-business, ganon. Baka maghahol sa pagsundo kay Koy Koy. So, ang minabuti ko talaga na magkaroon ng service. At saka, yung pag umuulan mga ka-business, isa din yun yung ayoko kasi magkakasakit si Koy Koy dahil lagi mababasa ng ulan pag sinundo na kasi alam niyo naman na single lang yung motor namin, hindi siya sidecar. So, yun. Pinaservice ko nga, ayun lang. Kinausap ko kasi yung sa service kahapon, sabi ko kasi may araw na hindi nakapasok si Koy, sabi ko kung pwede ibawas. Pati holiday, sinama Sabi niya hindi pa pwede kasi yun nga, monthly siya, kasama na din yun kahit absent daw si Koy, kahit holiday. Sabi ko, ganun pala yun. Sabi naman kasi ng ibang mga nanay din na nagsiservice, sa kanila pwede pumapayag yung driver nila na ibawas. Yung sa amin kasi hindi Kaya siguro try ko maghanap ng ibang susundo kay Koy Koy ng medyo din siya, hindi ganun ka-pricey. Kasi malapit lang mga ka-business, tapos ang supposedly 1.8 yung hinihingi niya sa akin. Kasabi ng iba, ang mahal naman nun. So, sabi ko, sige po, hindi na lang po muna. Tapos, sabi niya, sige po, pwede na 1.5. Kay Ate Mengay nga dati bang, weekly nila kay Kia is 100. Valenzuela pa yun, malayo, Big na. Di ba na mas malayo, no? 100 lang mga ka-business. Yung weekly niya, samantalang kay Koy Koy, nahulog siya na 70, hindi, 85 yata ang niya per day. Nahulog siya 85 per day pa, isang tank. Malapit lang. Yan, langsada na yan dyan papunta din kila ate, papunta din sa amin. Kaya siguro na lang, hanap lang ng ibang service. Yun, pagtsatsagaan namin bukas na Timengay maghanap ng panibagong service. So yun mga ka-business, antayin lang muna namin si Koy Koy kasi ang labasan niya is 5:40. Tsaka pa lang naman 5:10 pa lang. Bali, naging maaga lang kami kasi minsan kasi traffic dun sa may mga ka-business. Kaya sabi ko, agahan na lang natin pa para mas mauna tayo kaysa kay Koy lumabas. Paglabas niya, dito na agad tayo. So, samahan niyo kami mga ka-business. Ayan na naman, ako na naman dumadaldal. Ayaw kasi nitong magsalita Diba mga business, balikan po namin kayo kung ano pong maging kaganapan sa hapon na to mga business. Thank you po. God bless. Gina. Ayun, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga ka-business. Ayun it's raining day. It's raining day. Sige na. Magandang gabi po mga business. Energy. Magandang gabi po mga business. Magandang gabi po sa ating lahat mga ka-business. Ayun nga po, ang vlog po namin ngayon ay patungkol po to dun sa yung naging vlog ko nung pumasok ka nung anong araw ba yun? Webis yata yun. Yung uuwi ka?
Yun, patungkol po to hindi po to pagsagot sa mga bashers, mga kabisnes, baka sabihin, oo, baka sabihin nyo na naman, sumasagot ako sa mga bashers, hindi po. Kasi may mga iba po doon na, ayun nga, binasa ko yung mga comments, may mga suggestions sila, may mga concern, ganun. Gusto lang din po namin linawin yung mga ibang comments. Especially dun sa nakapin, mamaya na yun, pinakahuli natin tatalakayin yun. Ito muna. Unang-una mga ka-business, nagpapasalamat po ako sa lahat po ng mga advice nyo po patungkol nga sa dapat kong gawin patungkol kay Papa. Yun. Ayun, lilinawin ko lang mga ka-business. Doon po sa vlog na yun, wala naman po kasi akong sinabi na uuwi kami ng probinsya at doon na kami titira. Wala po akong sinabing ganun. Kasi marami kasi nag-comment, ang ganda-ganda na ng buhay nyo dyan, tapos uuwi ka pa, isasama mo pa si Bay at saka si Kuy-Kuy ganun. Hindi po. Wala po akong sinabing ganun. Ang sa akin lang sana is mag-bakasyon na kahit isang linggo para yun, dalawin si Papa. Kasi nga may sakit, tapos yun, si ate kasi, Monday to Friday talaga, nasa school po yun dahil, yun nga, nabanggit ko naman din, na ipaliwanag ko na kung bakit laging nandun si ate sa school. Kasi nga may bata rin siyang binabatay yung anak niya, yung bunso. Ang sa akin lang mga ka-business, wala po, kaya nga po ang sabi ko, tulungan niyo ako mag-ano mga ka-business kasi yun nga, nagsabi naman ako kay Bay, nagpaalam naman ako, wala man daw problema sa kanya. Kasi si Koy naman is habang nag-aaral dito, may service naman siya, wala mang problema yun mga ka-business. Ang sa akin lang, dumalaw. Wala naman po akong sinabi na doon na kami for goods. Wala pong ganun mga ka-business. Hindi naman siguro masama rin na dumalaw kahit papano sa magulang. Pero yun nga, ang iniisip ko lang din kasi yung savings namin. Siyempre, tighten din kami sa talaga kasi nga, yun, may plano naman kaming, magbahay, di ba, pa dun sa, sa lupa na binigay nila kuya at ni Buswak-Iwak. Tapos, isa pa mga ka-business, dun, nabasa mo ba pa yung comment na dalhin na lang daw si Papa dito? Yun, isa po yun mga ka-business. Honestly mga ka-business, matagal ko nang gustong gawin yun kay Papa. Pero si Papa kasi wala po siyang plano na ayaw niya po, siya po ang ayaw. Ayaw niya pong dito sa syudad. Hindi siya sanay sa syudad. Ayaw niya mga ka-business. Ayaw niyang iwan yung pagluluto. Kasi yun na yung buhay niya eh. Yun na kasi yung niya eh. Ano ba tawag dun pa? Yun yung nagpapasaya. Doon siya masaya eh. Yun po siya masaya mga ka-business eh. Hindi ko naman pwedeng pilitin si Papa na gustuhin pumunta dito. Sabi niya, pwede, bakasyon. Pero yung dito talaga titira. Kasi yung sabi sa comment section, ibenta na lang daw mga gamit ni Papa doon, yung bahay. Tas doon na lang daw siya sa stepmom ko or sa atin. Yun naman po mga ka-business, yun nga, yung word po na palamunin is hindi po galing sa akin. Yun, kay Papa po yun na word. Sabi niya, ayaw niya maging palamunin siya doon sa stepmom ko. At saka, ito mga ka-business, kaya din talaga ayaw ni Papa doon. Kasi may conflict between sa mga anak. Basta, hindi ko na elaborate lahat mga ka-business. Pero, yun, may something doon sa anak niya. May problema sa kanilang pamilya. Kaya ayaw ni Papa ng ganun. Ayaw niya na, ayun nga, baka may masabi yung mga anak na pinatira, tas pinapakain lang ng nanay nila. Ganun. Ayaw ni Papa ng ganun mga ka-business. Kasi, na yun eh, basta, hindi ko na ikikwento yun, hindi naman na kailangan yung, ay, matumba pa. Sorry mga ka-business kasi yung, ayun nga, ayaw lang ni Papa ng ganun. Kaya sabi ni Papa, kahit lang daw mag-isa siya doon, ay mas gugustuhin niyang maging ganun na lang kaysa daw makitira sa stepmom ko. Alam niyo naman po mga kabisnes, pag ang tao kasi nagkakaedad, nagiging matigas ang puso. Ulo. Mahirap pilitin mga kabisnes talaga sa totoo lang. Mahirap pilitin. Tapos hindi naman po yun, kasi may nagsasabi kasi na paiyak-iyak ay para daw makasponsor. Layo naman ang yun, hindi naman ako nanghingi. May pera naman kami pang pamasahe. Wala namang problema yun mga ka-business. Pero gito umiiyak,
Mahingi ka agad ng sponsor. Sponsor, Ano oo. yun, nilo? Anong klaseng utak yun? Hindi, huwag mo na ano. Napapaliwanag lang tayo pa, huwag kang maano. Kaya Yun nga, lang. kaya nga. Bakit sila ba pag umiiyak, ibig sabihin, naghingi ka agad ng sponsor? Anong klaseng utak, ano yun, pag-iisip? Hindi naman sa pangano mga business. Porkit umiiyak yung tao, halimbawa ikaw may problema, umiiyak ka, ibig sabihin humingi ka na kaagad ng sponsor, paparinig ka sa mga sponsor. Ano yun? Hindi naman ganun mga ka-business. Siyempre, sinishare ko lang din sa inyo yung nararamdaman ko. Kasi, gaya nga nang nabanggit ko nung dun sa vlog namin na patungkol yung sa papa ni Bay na, yun nga, yung naiinis ako sa kanya. Ayoko nga kasi talaga, ayoko yung magpapakita ako na masaya. Kasi sabi doon sa comment na, pilitin mo yung sarili mo maging masaya pag nasa harap ka na ng camera. Mahirap po gawin yun mga kabisi sa totoo lang. Lalo na pagka iritado ka or galit ka, hindi mo may papakita sa camera na nakangiti ka. Ano yun, nagpapaka-plastic? Hindi po. Ayoko nang ganun. Kung nakikita nyong naiinis ako nung time na yun dun sa kanya ako naiinis ni sa tatay ni Bay or sa mga kapatid niya, hindi. Sa kanya ako naiinis dun mga kabisnes kasi nga may usapan na kami. Sa kanya ako naiinis. Siyempre, alam nga na siya yung nagbablog tapos kinukulit-kulit niya ako. Ang lang nga na mangingiti-ngiti ako, samantalang yung puso ko naiinis, nagagalit, o diba? Kaya yun yung nakikita nyo kung ano yung nakikita nyo, yun mga kabisnes. Ito sa akin is paglilinaw lang naman mga kabisnes sa mga comments din na ayun nga dapat kasi Junjun pag nagba-vlog kayo pilitin nga daw yung sarili. Hindi. Ayoko. Ano yun, pakitang tao lang, yun, pakunwari. yung ganun mga kabisnes na kunwari nakangiti samantalang deep inside naiinis ka pala, diba? Hindi, ayoko nang ganun. Basta yun lang yung sinasabi ko, kung ano yung nakikita nyo, yun talaga ako. Tapos yung patungkol naman sa pagpapadala, kasi sabi, ayun, isa talaga to sa sa akin mga kabisnes na gusto kong ipaliwanag sa inyo kasi andun na naman tayo sa comparison. Kinukumpara na naman kami kila Intoy at Nika. Na si Intoy at Nika nga regular na nakapagpapadala sa pamilya nila. Bakit ba kami? Hindi ba kami nagpapadala sa mga magulang namin? Bakit? Alam mo ba? Hindi. Huwag kasing ganyan magsumagot. Kasi lang yung mag-explain lang. Kasi pangit kasi yung yung comment niya. O kaya nga, hayaan lang natin. Chill lang. Dapat kasi di hinayaan ng mga ganyang comment. Dapat sagutin din yan para ma-real talk. Hindi. Kaya nga, andito tayo pinapaliwanag. Hindi po ganun yung mga ka-business. Binanggit ko naman na din na si Papa talaga hindi mahilig humingi pagka hindi kailangan. Pero wala po akong sinabi na kahit ganun yung ginawa sinasabi ni Papa na ayaw niyang manghingi is hindi ako nagpapadala. Wala pong ganun. Nagpapadala ako kasi si Papa kasi pag nagpapadala ko, sinasabi niya, ibigay mo na lang sa pamangkin mo. Kasi meron pa naman siyang magagastos. So, ang ginagawa ko, dinadari ko na lang sa pamangkin ko or minsan kay Papa. Tapos, pag andun yung pamangkin ko, siya na ang nagbibigay. Regular naman po kaming nagpapadala mga kabisnes. Wala naman po kasing ganun na, naiyan ako lang yun ba, nung nakaraan, parang, na-share ko lang yung gusto ni Papa. Pero wala po kong sinabi kasi doon na hindi ako nagpapadala. Kasi, yun nga, sabi mo, padala ka sa papa mo kahit ganyan. Nagpapadala naman kami mga kabisnes. Bakit hindi magpapadala? May pera nga, di ba? Regular naman yun. Ang kay Papa kasi, lagi niyang sinasabi sa amin na ako, alam ko yung buhay dyan sa syudad. Sa Maynila. Kasi, lahat dyan binibili. Alam niya ni Bay kasi naririnig niya pag nag-uusap kami ni Papa. Yun nga, sabi niya, lahat dyan binibili. Ultimo gulay, kung hindi ka magtatanim, kailangan mong bilhin. Pag nandito ka sa subdivision, puro semento. Mahirap magtanim ng gulay kung sa paso lang, di ba? Hindi maka-expand masyado yung Ayun nga, ang kay Papa yun. Pero nagpapadala pa rin po ako mga ka-business kay Papa. Kasi, at least ba may panggastos-gastos siya ng pambiling bigas, ganun. Panggastos niya, pang ulam-ulam. Pero mostly talaga ang ko kasi lagi sinasabi ni Papa sa pamangkin ko nga kasi mas higit na kailangan ng pamangkin ko yung pinapadala ko dahil yun nga nag-aaral siya ng college. Syempre, sabi naman ng ate ko, babawi na lang daw sila pag nakatapos yung pamangkin ko. Wala nang problema sa akin yung mga ka-business
Pagka may pera naman ako, alam niya nila, Ate Mingay, alam niya nila na hindi kami madamot. Kahit kailan hindi ako nagdamot, mga kabisnes. Tsaka, yun nga, pagka may pera naman talaga, obligasyon mo naman talaga na magbigay sa, sa magulang mo, sa pamilya mo, mga kabisnes eh. Ito po, meron na tayong t-shirts. Alright. So maraming nag-aabang nito mga ka-business. Ito na po ang t-shirt ng ka-business official Papa Dean's TV. Ayan po, Banat Bira. Napakaganda po ng kanyang disenyo mga ka-business at ang tela po napakataas ng uri ng kanyang kalidad. Mga ka-business naming minamahal, meron pong available na mga iba't ibang sizes katulad ng XXL, XL, large, at meron ding medium at syempre sa mga katulad ni Buki. Meron po yan mga ka-business naming minamahal. Siguradong hindi lamang kayo mag-i-enjoy sa quality ng ating merch, kundi andun pa yung makakatulong kayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Ayan po mga ka-business, ito po yung ating magagamit sa pang-araw-araw na buhay natin sa car and motor na accessories. Oh, wow. Ayan, meron po tayong tire block, meron din po tayong magic gatas mga ka-business. Ito po yung pampakintab. At meron din tayong pampabango ng sa helmet, no po. And pwede nyo pong i-check yung ating mga produktong ito sa ating official website, ang kabusinessofficial.com. Lahat po ito ginagamit ng ka-business family at yun, karintisadong epektibo mga ka-business. Po, mga ka-business, meron din tayo bagong produkto ngayon. Ito po ang warts removal. Uy! Po, yan. At saka meron din po siyang cream. Effective din po yung mga ka-business. Konting patak nyo lang po. Antayin nyo lang siyang matuyo at siguradong warts removal agad. Wow! At meron din po tayo hair grower. Ito po yung pang-patubo ng buhok. Sa mga nagkakaroon po ng hair loss, try niyo po mga ka-business, subukan ang ating hair grower. At meron din po tayong panibagong coffee. Ito po ang ating insulin coffee. Para po ito sa mga diabetic na person. Yan. Insulin green coffee with banaba, ampalaya, turmeric, mangosteen, agaricus, mushroom, moringa, lemongrass, green coffee bean, and non-dairy creamer. At meron din po siyang stevia mga ka-business. Super effective din po ito mga ka-business sa mga diabetic po. Pangbawas din po ito sa mga cholesterol. Kaya please po mga ka-business, try nyo po insulin green coffee. Alright, at syempre naman po mga ka-business naming minamahal, huwag natin kalimutan ang vitamin C ng ka-business family. Shield C+. Pagka meron ka nito, siguradong protect todo. So right mga ka-business naming minamahal, ano pa inaantay nyo? Please, bumili na kayo ng mga produktong inendorso ng ka-business family. Hindi lamang para mapanatili ang good health ng buong pamilya, kundi syempre makakatulong pa tayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Alright? Yes po, alright. At meron pa, dadagdag ko lang mga ka-business, kung gusto nyong pumuti at lalong gumapot, gumanda, meron po tayong bagong produkto, ang Bandara Revitalizing Set na. Oh, wow. Ayan. Abay nyo na po mga ka-business at siguradong epektibo rin. So yan na mga ka-business namin minamahal, please avail natin ang mga produktong inendorso ng ka-business family. So yun na, tuloy na panonood. Bira, Banat. Hindi naman po wag naman sana nating masamain yung At hindi man kaano kalaki, at least nakapagpadala ka na. nakatulong ka, oo. At saka si Papa, kahit siguro bigyan mo ng 500, masaya na siya. Yun nga, yung nakaraan, hihingi siya ng 500, pero hindi naman 500 lang ang pinadala ko. Kahit ganun na yung hiningi niya, di ba? Ano lang naman kasi mga ka-business, ang sa akin lang, bago kasi tayo mag-comment sana, intindihin at panoorin ng buo yung vlog. Yun lang naman. At saka, hindi porket, wait lang pang, hindi porket uuwi ako, ay iiwan ko tong mag-ama ko ng, matagal. Hindi.
yun nga iniisip ko eh, hindi ko kayang malayo din kay Kuy Kuy na kahit ng isang araw kasi nga, hindi man ako nasanay na hindi na malayo sa akin to si Kuy Kuy, mga kabisnes eh. Siyempre, isinasalang-alang ko rin yung sitwasyon namin, yung pagbabudget nga, di ba? Wala naman ako sinabi na nagdesisyon na agad ako na uuwi, ganun. Wala, hindi ganun mga kabisnes. Siyempre, kailangan pag-isipang maigi bago magdesisyon ng kung uwi ba talaga o hindi, ganun. Basta si Papa, ang sabi ko, kung pwede na dito nga sana siya, ayun lang, ayaw niya talaga. Tapos, nagsuggest ako kay Papa na tawagan yung isang ate ko sa Iligan. Kasi may dalaga na siya, tsaka yung si Einstein, yung binata niya, kung pwede, isa man lang sa kanila sana, doon muna kay Papa. Kasi bahala na si Papa magpaano sa pag-aaral. Pwede naman din, mag-ano naman din ako, magsusupport naman din kahit paano sa gastusin. Yun na lang siguro para makasama. Kasi ayaw talaga ni Papa ibenta yung mga gamit, mga kabisnes. Alam niyo ba kung bakit, sabihin mo pa kung bakit ayaw ni Papa ibenta yung mga gamit sa bakery? Kasi ano po yun mga business, kaya ayaw niya ibenta yung mga gamit. Kasi ano yun, yung... Di din kasi biro ang pinagdaanan ni Papa bago siya naging baker eh. Lahat ng trabaho pinasok niya. Kahit pagod yung katawan niya, pilit siyang gumising ng maaga. Para yun nga, siyempre pag pumasok ka sa ibang nangamuhan ka kasi ng ibang baker, kailangan mo gumising ng maaga. I-prepare lahat ng mga gamit. Biruin mo bago mo nagkakaroon ng bakery yan si Papa. 39 na bakery ang pinasukan niya bago siya nagkasarili. Tapos di biro yung mga pinagdaanan niya bago siya naging baker. Tsaka tapos yung aside dun pa, yung mga makina. Yun ang nanghinayang si Papa sa ipambintang mga gamit niya kasi yun nga, di nga basta-basta ang pinagdaanan niya. At saka sabi rin niya po na kanina iiwan. Sa akin niya iiwan yung mga gamit sa baker. Yun yung isang dahilan, pinaka-main na dahilan ni Papa kaya ayaw niyang ibenta ang mga gamit sa bakery. Gusto niyang ipamana sa amin yung bahay, yung mga gamit, lahat, yun mga kabisnes. Kasi ako yung bunso. May mga kapatid ko may mga sariling bahay na. Kami nga daw wala pang sariling bahay. Kaya sabi niya, ang gawin nyo na lang, kung may pera kayo kahit papano ipaayos nyo yung bahay. Nakabili naman na kami ng mga kabisnes, mga yero. Yung nalala nyo yung nagbigay si Kuya ng 5,000, di ba? Yun. Nakabili na naman na si Papa ng yero. Yun, pinaayos naman na. Ang lang ni Papa yung iba dun sa loob, kung may gusto dong ipaayos or baguhin. Yun yung inaano ni Papa. Kung gusto ba daw namin ipa-renovate paunti-unti pag may pera. Tapos yun nga. Nag-usap na kami noon ni Papa about dyan mga business. Yung nakauwi kami nung last year. Hindi. Nung nakaraan pa 2023. Ay, 2022. 2022. At ano ba tayo yan? 24? 2022. Nag-usap na kami doon. Ayun nga, kaya talaga ayaw ni Papa mabenta kasi gusto niya iwan sa amin. Di ba? Kasi nakita niya kasi si Bay marunong nang maggawa ng tinapay, marunong na siya sa tinapay. Yun lang naman mga ka-business yung doon na ayaw niya ibenta kasi yun nga kasi sabi nga ni Papa kahit magluto ka ng kalahating sako ng tinapay hindi ka na magugutom, mabubuhay ka na. Kasi pwede marunong naman kami mag-deliver. May mga suki naman kasi, na din si Papa. Yun nga sabi ni Papa, kailangan mo lang sa nagkaroon ka ng bakery, kailangan mo lang ng sipag at tiyaga at saka madiskarte. Kung ano yung mabinta araw-araw, yun ang damihan mo. Sa ibang putahe nga magbawas. Kung alin ang maraming balik, kasi lingguhan ang kuha nun mga business. Hindi naman lingguhan, every 3 days. 3-4 days. Minsan kasi amabot na isang linggo. Yung di na sakay Papa, pero kila Uncle Linlin at saka Uncle Joy. Ano lang yun, every 3 days. Kaya wala nga dun sa delivery ni Papa, wala yung mga tinapay na mga yung mga pancake, yung mga, yung mamon. Oh, wala masyadong. Yun ang wala.
Ang mamon kasi sa amin yun yung, ano nga tawag doon dito? Bagong bayan? Bagong bayan. Which is, ang bagong bayan naman sa amin is sopas. Matigas. Ang binibenta talaga ni Papa doon is mga matitigas na ano, yung sopas na ano, patatas, asukarada, cookies, bayan, ganun, rolling bayan. Yun, ang, dito kunti pa, wag kang lumabas sa frame. Yun yung madalas talaga na binibenta. Basta yun lang mga kabisnes, ang nililinaw ko lang din. Tapos, ito ang pinakamatindi sa lahat. Yung nakapina-comment, na ginagawa lang daw kaming alila. Saang banda? Di nyo ba alam na ang sarap-sarap ng buhay namin sa kabisnes? Pumunta lang kami doon para kumain. Siguro, sa ano to, hanggang... Alam mo, ito pa, wag ka na lang magbanggit ng ano. Pero, may isang tao kasi nagsabi niyan kila Ate Vera at saka kay Lito. Inaalila lang daw sila nila kuya. Sa kabisnes. Kilala na natin kung sino yun. Huwag na tayo mag-ano dyan, huwag na tayo magbanggit. Pero, alam mo, kuya, alam mo, ito, real talk tayo mga kabisnes. Alam nyo ba na, pag pumapasok kami sa kabisnes, ang ginagawa lang nito mga kagwangs, ayun nga, maglinis ng sasakyan, nakikita nyo naman yun. Tapos magwalis-walis. Pagkatapos, pwede na yan sila umupo. Magkukwentuhan na yan sila dyan, magkukulitan na yan sila sa labas, tapos kakain. Tapos pagka wala pang misyon, hihiga, pwede matulog. Yun ba yung inaalila? Saang banda ba kasi inaalila? Doon talaga ako nagtataka sa word na alila inaalila. Siguro inggit dito hanggang langit. Huwag kang mainggit sa kapwa mo. Dapat nainggitan mo yung sarili mo, yun ang baguhin mo. Kasi may isang... Naalala ko kasi mga kabisnes. Iniyakan talaga to natin kung alam nyo lang. Nung unang lipat natin. Nung unang lipat namin. Ay, napanood yun ng mga kabisnes eh. Napanood yun na po yung mga business. Nung unang lipat namin, di ba, nagpakasal na kami. Tapos, lumipat kami, nagbukod na kami. Nasaktan talaga si ate kasi nga, kami daw dalawa ni Nika is ginagawang katulong. Alila. Sa low, sa banda. Yung ano yun, ang nag-comment na hindi ko talaga makalimutan, Samantha Rivera. Siya. Ginagawa daw kaming katulong. Ganito kasi yung mga kabisnes eh. Natural naman siguro na makisuyo si ate. Kasi ganito yan si ate pag hindi yan nag-uutos. Gaganyan lang yan. Jun, pasuyo nga ako nung pasuyo ha, may word na pasuyo. Iba kasi yung utos. Ang utos kasi, kuhanan mo nga yung kunwari, Tupperware, kuhanan mo nga yung Tupperware, dalhin mo dito. Ganon yung utos. Ang pasuyo, pakisuyo kasi, ganon yun. At saka nagagalit sa amin talaga si Kuya. May isang beses kasi, sino ba yung Kuya Bugi yata yun eh. Sabi ko kay Kuya Bugi, sunduin mo nga yung ganun ako sabi kay Kuya Bugi, sabi ni Kuya sa akin. Bakit ganyan ka bakit ka nag-uutos kay Bugi? Bakit walang pakisuyo? Yun pa lang mga kabisnes, alam nyo na ayaw nila Kuya nang nag-uutos. Nag-uutos ka lang na alam mo kung sino. Oo, ayaw nila niyan. Hindi. Dapat mag-utos yung may laging pakisuyo. Tsaka may paglalambing. Kaya, yun, natutunan ko yun sa turo yun nila Kuya at nila ate sa amin. Kaya yan si ate, pag nakikisuyo yan, hindi yan nag-uutos. Nakikisuyo yan sa amin. Sa amin ni Nika, kila Ate Vera, sa amin lahat. Kaya nagtataka ako, bakit sinasabi, ginagawa kaming alipin at katulong? Hindi. Diyos ko po. Kami lang siguro yung katulong na ang sarap-sarap ng buhay. Hindi. Iwasan natin yung ganong mga kabisnes kasi ayaw ko sana sagutin yun eh, yung taong yun. Kaso nga lang kasi si ate masasaktan. Yung puso ni ate kasi mabilis talaga si ate mga kabisnes. Ayaw namin na maging dahilan niya ng masaktan na naman siya. Kasi iniyakan niya talaga yan dati eh. Kung alam niyo lang, iniyakan niya. At saka napanood niyo yun mga kabisnes, kung babalikan niyo yung unang pagbukod namin ng nung isang iisang pa lang kami nila Nika, iisang apartment pa lang yung inupahan namin. Grabe yung iyak ni ate. Di nyo lang alam mga kabisnes, on and off kung paano kami turuan, kung paano kami arugain nila ate nila Kuya tapos sasabihin ng ganun. No, huwag po tayong ganyan. Kung naiinggit ka, mainggit ka lang. Ha? Sure, sana all. Hindi, ayun. Basta yun lang mga kabisnes ni, nililinaw ko lang ba kay,
yun nga, hanggang ngayon, ang dami pa rin nagko-comments na patungkol kay Papa nga, isa yun sa patungkol kay Papa. Basta yun lang ang sa akin mga ka-business. Wala naman po akong sinabi na basta-basta akong uuwi ng hindi malinaw or basta may sinasaalang-alang po talaga ako. Hindi po ako basta-basta magdidesisyon ng anuman. Pero kung mapipilit ko talaga si Papa na kahit magbakasyon dito, yun. Kasi tawag naman ang tawag sa akin si Papa ko, nag-uusap naman po kami mga ka-business eh. Yun lang, mahirap lang talaga yung matanda, mahirap talaga siyang, ano ba tawag dun? Pilitin ba? Pero ito din mga ka-business. Dun sa iba naman, huwag naman kayo maging insensitive kasi yung mga comment nyo kasi nakakasakit na lalo na pagpatungkol sa parents. Siguro naman may magulang din kayo, di ba? Siyempre, iniisip ko rin yung mag-ama ko. Iniisip ko rin yung tatay ko. Kaya nga, tinitimbang ko, di ba? Hindi naman ako basta-basta nagdidesisyon. Tinitimbang ko muna mga ka-business. Sinaalang-alang ko kasi nga ito, may karamdaman. Si Papa ganun din. Malayo sa akin. Pero ito naman may tinitake na gamot. Si Papa meron din naman. Basta yung ganun ba, ang sa akin lang, intindihin nyo rin ako, okay lang na mag-advise. Wala problema yun sa akin na mag-advise kayo. Pero huwag nyo namang samahan pa ng nakakadagdag sa bigat ng loob ko. Kasi mabigat na nga yung dibdib ko na, yun nga, yung problema ko patungkol kay Papa. Dadagdagan pa ng ibang taong napaka-insensitive at napaka-judgmental. Yun lang naman mga ka-business. Nakikisuyo lang ako. Ito po ay hindi pagsagot sa mga bashes, kundi paglilinaw po. Paglilinaw lang po. Opo. Ayun mga ka-business ha. At least ngayon malinaw na po ang lahat. Nilinaw lang namin yung mga bagay-bagay ba para din hindi tayo magkaroon ng misunderstanding sa mga nabanggit ko nung nakaraan. Sa akin talaga sobrang bigat ng loob ko nang yun. Kasi nga yun nga na naginip ako. Hindi ko mapigilan yung puso ko na ayun nga, hindi umiyak. Hindi ko mapigilan mga ka-business eh. Kasi tatay ko yun eh. Tsaka alam nyo kung gaano ako kapapas girl. Kaya ganun na lang yun ako. Kasi yung iba sabi, ang OA daw, iyak ng iyak, nag-iinarte. Hindi po pag-iinarte yung mag-alala ka sa magulang mo, mga ka-business. Hindi pag-iinarte yun. Yun ay pagmamahal mo sa tatay mo na kung alam nyo lang yung pinagdaanan namin na siya na yung naging nanay at tatay naming magkakapatid. Lalo na sa akin na kung paano ako narugan ng papa ko kahit na sobrang maldita ko. Yun. Kaya nung time na yun na nagising ako na masama yung panaginip ko. Grabe talaga yung ko nun. Iyak ko, hindi ko mapigilan. Kahit anong pigil ko sa sarili ko, hindi talaga siya hindi maampat yung luha ko mga ka-business. Grabe. Opo, papa mo. So, yun. Mga ka-business, tapos na namin linawin ng mga bagay-bagay. Ang sa atin lang, iwasan natin yung mga comparison, iwasan natin yung makasakit ka ng kapwa mo. Shout out, Ma'am Grace Ismael! Hindi po ako, hindi ako nagtatampo. Kasi nag-comment din si Ma'am Grace Ismael. Basahin ko raw yung comment niya. Pasensya naman kasi nung time na yun nga, dahil sa dami ng mga insensitive na taong nagko-comment, ayoko talagang magbasa ng kasi di ko maiwasang hindi mag-reply. Kaya sorry talaga, hindi agad ako nakapag-reply sa inyo. Pero hindi po ako nagtatampo. Hindi po. Yun lang mga ka-business. So, magpasalamat ka na pa. Ikaw na mag-outro pa. Ako na daldal ng daldal eh. Sige na, mag-outro ka na. Diba mga business, salamat po sa inyong pagsama at saka sa walang sawang suporta. Walang una sa ka-business family, Papa Dins TV, ka-business official. Siyempre, unang-una sa Panginoon. Siyempre, unang-una sa lahat sa Panginoon Diyos. Tsaka, siyempre din po sa inyo mga business, silent viewers, subscribers, at mga bubuting sponsor. Viewers, salamat din po sa inyo. Sana wag po kayong magsawa. Tsaka, doon lang tayo palagi sa positibo. Mga business, huwag tayo sa negatibo. Kasi, pag doon tayo sa negatibo, talagang hindi maganda. Kaya, laging mainit dugo natin pag lagi tayong nasa positibo. Kaya, doon tayo sa positive, negative. Anong positive, negative? Taro nga po na yung mga kuwan. Uy, mainit ang dugo sa mga positive ko, no? O taro nga po na yung mga kuwan. Doon tayo sa lagi sa positibo. Huwag tayo sa negatibo. Kasi, baga ma-stroke tayo dyan. Bad vibes yung mga negative. Good vibes lang tayo. Positive lang tayo mga ka-business. Kasi,
alam naman natin may Panginoong Diyos. At saka, tapos ko naman na yun naiiyak sa Panginoon lahat ng sa loobin ko. Magaan naman na yung loob ko. Yun. So again, maraming salamat po sa pagsama niyo po sa aming mga ka-business. Sa simpleng vlog na to. Paglilinaw po ito hindi po ito pagsagot sa bashers kasi baka sabihin sumasagot na naman kami sa bashers. Hindi po. Minsan lang naman to nililinaw ko lang yung mga bagay-bagay. At saka, supportahan natin mga ka-business ang channels ng mga Kagwang. Hindi na namin isa-isahin dahil kilala nyo na po. Kilala nyo po sila mga business. Pero try mo rin isa-isahin pa. Kagwang Wakiwak Official, Kagwang Bay Papaya Official, Kagwang Damulag Official. Hindi. Kagwang Damulag 2.0 Ay, Official. Kagwang Damulag 2.0 Official, Kagwang Bogi Official, Kagwang Bong Official, Kagwang Bornok Official, Kagwang Intoy Official, Kagwang Boknoy Official, Kagwang Estong Official. Yan, siyam po ang official na channels ng mga kagwang. Tsaka, supportan din natin mga magigiting ng reactors. Tsaka si Kahimas TV, tsaka si Bong In TV, best friend ni Papa Dance na si Papa Sundot. Utik na akong sa mga business. Salamat po sa inyo. Trabaho lang to, walang personalan. God bless po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga Never say goodbye. Tomorrow is another day. Pagtulong nyo ay sigurado, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Minahal kayo ng mga
kayo ng mga tao, kahit sang panig nitong mundo, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. I keep it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Dinadhana ka kay marigold, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinuno